pinag-isipan ko, nandun na yung mga bagay na pwede natin ibigay sa Panginoon. Marami tayong pwede ibigay. Kahit sa mga munti nating paraan, pwede tayo magsilbi. Kahit mga bagay na hindi tayo nare-recognize, hindi napapansin ng tao, as long as ginagawa natin sa Panginoon, we're glorifying God. Ang challenge ngayon for this Sunday, yes, we know na madaling ibigay yung mga maliliit na bagay. Yes, we can do, we can act on it, but still, parang days go by, parang mahirap pa rin. Simpleng bagay, ay hindi pa rin natin nakaka-average, hindi pa rin natin ibigay sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil sa takot. Kaya ang title natin for this Sunday is Fear. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupulit ng kapasalamat sa kabutihan mo. Hinayaan mo na kami ay magtipon-tipon sa Espiritu Tuhan. Sambahin ka at bigyan ka ng karampatang pagpulot. Dalangin namin, samahan mo kami sa mga oras na ito. Ang iyong banal na Espiritu, ang maghanda sa bawat isa na sa ngayon ay makita ang pagkilos mo sa mga buhay namin. Alisin mo po yung mga maaari mong isagaban upang buo namin maunawaan ang inyong mga salita. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So yun nga mga kapatid, simple things, small things na pwede natin ibigay sa Panginoon, hindi naman nire-require ng Panginoon na i-sacrifice natin yung mga trabaho natin. Hindi hinihingi ng Panginoon na i-sacrifice natin yung family natin. Unlike nung nga kay Abraham, diba? Nire-require siya na hiyain niya siya. Hindi naman gano'n yung posisyon natin. Hindi gano'n yung mga estado ng buhay natin. In fact, napakadali ng Christian life natin ngayon. Marami tayo pwedeng maibigay sa Panginoon. And we know we can do it, but still, we can't afford to do so. Dahil tayo ay natatakot. Take it for an example. Mga small talks natin, o kaya mag-pray tayo every time we eat, pero pag may nakatiting sa atin, parang nauunahan tayo ng takot. Parang nakahiya na magdasal, o kaya parang nakahiya mag-share sa katrabaho, nakakatakot lumapit sa ibang tao na hindi mo kilala to testify, to share the gospel. Maliit na bagay, pero napapakalisa tayo dahil tayo ay takot. Fear paralyzes us to do even the smallest or simplest of things. Nararamdaman niyo ba? Kahit ang dali nung gagawin mo, kapag natatakot ka, pag nauunahan ka ng takot, you end up doing nothing. Nakaparalyze ka, hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Yung desire mo to glorify God, yung desire mo to share the gospel, nandun na, nasa isip mo na lahat, na-imagine mo na. Pero kapag nandun ka na sa mismong eksena, mismong moment, nauunahan ka ng takot at di mo nagagampanan yung dapat mong gawin. Simply because we're anxious at natatakot tayo. Matthew 6:25, Matthew 6, alam mo, tatandaan natin yan. Matthew 6:33, pero ito yung naunang verse. Basahin natin Matthew 6:25. Therefore, I tell you, do not worry about your life. What will you eat or drink? Or about your body? What you will wear? Is not life more than food, and the body more than clothes? Sinasabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 6, huwag tayong matakot sa buhay. Huwag tayong matakot sa kung ano ang kakainin natin o kaya iinumin. Mas importante ang buhay kaysa sa pagkain. Mas importante ang katawan kaysa sa damit. Huwag daw tayong matatakot sa kakainin o kaya iinumin. Every time we do so, we fail to glorify God. Kung ano kakainin natin, kaya inumin,
napakadali niya, di ba? Madaling kumain, madaling uminom ng tubig. But, kahit yung mga simpleng bagay na yan, simpleng actions, such as eating or drinking, we fail to glorify God just because we worry, we fear. 1 Corinthians 10:31, mapapansin niyo yung parallel. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Alam ko, memorize natin to. So, if we want to glorify God in eating or drinking o kahit sa anong mga gagawin natin, kahit mga simpleng bagay, it is a must that we do not fear. We do not worry. Hindi tayo natatakot. So may mga ganun palang instances sa buhay natin, no? Na kahit sobrang simple, sobrang dali ng gagawin, na parang umiinom ka lang o kumakain, we still fail to glorify God because of fear. Nakikita nyo, hindi natin nararamdaman yung takot per se, yung nangingiligtas takot. But if we are anxious enough and we fail to see the glory of God, then we're not glorifying God kahit sa mga simpleng bagay na ginagawa natin. So, still the same, yung Matthew 6 na tinuturo ni Jesus Christ, itong sinasabi ni Apostol Pablo sa Corinthians, isa lang ang goal. Huwag tayo matakot. If we want to glorify God in whatever we do, whether in drinking or eating, huwag tayong mag-worry. Of course, hindi naman tayo nakatakot, hindi naman tayo nag-worry. Walang pangamba na nararamdaman, hindi naman ako nininervyos. Pero gusto kong pag-usapan natin mabuti kung ano ba yung essence ng fear. Ano ba yung essence ng worry? Ano ba yung essence ng anxiousness? Pero gusto ko ipakita sa inyo, yung aim ni Jesus Christ, yung tinuturo ni Jesus Christ sa Matthew 6, at yung glorifying God sa anong kahit ang ginagawa natin na tinuturo ni Apostol Pablo ay isa. Kaya kung papasin nyo sa Matthew 6:33, we all know this verse, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Di ba parang parehas lang sa tinuturo ni Apostol Pablo of glorifying God. The way we glorify God in whatever we do is the same as this verse, as seeking first the kingdom of God and His righteousness. Walang pinagkaiba yan. If we want to glorify God in our lives, we should understand Matthew 6:33. Maintindihan natin kung paano tayo pinaparalisa ng takot kahit sa mga simpleng bagay at kung paano natin malalabanan ang takot. If we want to be able to act, to obey Jesus Christ, una sa lahat, kailangan natin tanggalin ang takot. Worrying, anxiety, fear. Hindi natin madalas binibigyan ng atensyon to, pero kung iisipin natin mabuti, ultimately, hindi ako nakapag-silbi sa Panginoon kasi nandun yung takot. Ultimately, hindi ko nagagawa na lumapit sa ibang tao kasi may takot. Palagi may takot. So kung gusto natin na maging bold, maging courageous, magampanan natin yung pagiging Kristiyano natin, it is a must that we must remove fear. Courage happens when we remove fear. Don't get this wrong. Alam ko, merong makipag-argue na courage is not the absence of fear. Alam ko, maraming parents nyo na narinig yan. Na yung tapang, katapangan, yung boldness, hindi daw yan yung absence ng fear. Pero, we could argue, pero gusto ko pakita sa inyo yung biblical analysis na every time you remove fear, courage happens. Siguro hindi lang nila narinig yung pag-uusapan natin ngayon.
So, I want your attention kung paano natin nakisin yung takot, pakinggan nyo itong mabuti. Nandun yung takot sa mga buhay natin. Nandun yung anxiety sa mga buhay natin. Kung anong kakainin natin, kung anong trabaho natin, anong gagawin natin sa future para maging secure yung mga buhay natin. And if we want to glorify God, dapat unti-unti natin maalis yun. And there's one thing na kailangan natin to remove fear. And that is humility. Anong kinalaman ng humility sa takot? Kung unang tingin, parang ang layo sa suntukan, ang layo ng humility. Kung alam natin humility, pagpapakumbaba, di ba? Anong kinalaman niya sa takot? Kung gusto natin labanan yung takot, dapat maging matapang tayo. Pero paano tayo magiging matapang kung natatakot tayo? Yun yung problema. Kung natatakot ka, kailangan mo maging matapang. Paano matatapang kung takot ka? So ito, yung ini-introduce natin, humility is something different about courage and fear, but still very, very important if we want to defeat fear. Hindi mo tatapangan ang sarili mo kapag takot ka. Ang gagawin natin, magpapakumbaba ka para malabanan mo yung takot. Simple, yet very biblical and effective. Ngayon pa lang, ayusin natin sa pag-iisip natin na kapag natatakot ka, tapangan mo. Kasi parang walang sense yun. Takot ka na, paano matatakot? Ngayon, this very moment, isipin nyo, kapag natatakot ka magsalita sa unahan, kapag natatakot ka magsilbi sa Panginoon, kapag natatakot ka gumawa para sa katarungan, natatakot ka na sumunod sa pinapagawa ng Panginoon, huwag mong tapangan ang sarili mo, bagos magpakumbaba ka. Yan po, mga kapatid, ang sekreto sa pagtalo ng anxiety. And to prove this to you, buksan natin mga Bible natin sa 1 Peter 5:5-7. You younger men likewise be subject to your elders. And all of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Tingnan niyo yung verse 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the proper time. Verse 7, pasinin niyo, having cast all your anxiety on Him, because He cares about you. Anong kinalaman ng therefore be humble sa casting all your anxieties on God? Anong kinalaman? Parang wala akong kinalaman. Malaki ang kinalaman ng humility sa casting all our anxieties towards God. Kung mapapansin niyo yung composition ng verse 6 and 7, wala siyang period. Sinasabi na therefore be humble. Humble yourselves. Magpakumbaba tayo under the mighty hand of God. Huwag nating lalabanan, mapagkilos ng Panginoon sa mga buhay natin, because we should humble ourselves. Paano natin magagawa yan? In-explain ni Pedro further, paano paraan? By casting all our anxieties on Him. So, ang humility pala, mga kapatid, ay hindi lang absence of pride. Ang humility po, mga kapatid, is casting all our anxieties to God. If we want to be truly humble, madalas may misinterpret natin yung humility. Basta hindi ka nagyayabang, medyo low-key. Yun yung humility sa atin eh. Low-key ka, hindi mo pinagyayabang yung kayamanan mo, hindi mo simple ka lang.
wala kang niyayabang, hindi yun yung humility. Although magkahawig, ang essence po ng humility is casting all your anxieties towards God, to God, being under the mighty hand of God. Yun po ang humility. At kung gusto natin maalis yung anxiety, yung mga naging feeling sa mga buhay natin, we should humble ourselves towards God. Pero ito yung problema kasi. Every time we are anxious, kahit mga Kristiyano na tayo, di ba? Kahit mga Kristiyano na tayo, every time we are anxious, parang nakakalimutan natin maging humble. Nakakalimutan natin ang pagbaba sa Panginoon. Every time we're anxious about anything sa pangarap natin sa buhay, sa mga dapat natin gawin, instead of humbling ourselves before God, gumagawa tayo ng ibang mga paraan, nagiging busy tayo sa mga bagay to avert those kinds of anxieties. Iba't ibang uri ng anxiety. Kapag naiisip natin na kulang tayo sa pera, instead of humbling ourselves to God, madalas na standard procedure natin is magsikap, magtrabaho, mabuti para makahin natin mga pangarap natin. Kapag meron tayong problema sa kalusugan, ang una nating technique ay food supplement. Una nating technique ay balanced diet. Hindi ko sinasabi masama yan. Hindi ko sinasabi na masama na mag-exercise kapag feeling mo nanghihina ka. Pero, kahit maganda yung mga ganang gawain, unti-unti, nakakalimutan natin na magpasailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero kung papansin nyo mga kapatid, unti-unti lumalala yung anxiety natin. Unti-unti lumalaki yung problema. Kapag nanganganib na yung trabaho mo, hindi mo alam kung meron ka pang trabaho bukas, sobra na. Talagang nasa peak na yung anxiety mo, doon natin ma-realize na lumapit sa Panginoon, di ba? At least, inaamin natin. Every time na nanganganib na yung kalusugan natin, terminal na, doon natin ma-realize na magpakumbaba sa Panginoon. Doon natin unti-unti ibabato yung anxiety natin. Doon unti-unti natin ikatas sa Panginoon yung mga kinakatakutan natin, yung kalusugan natin, pera, trabaho, business. Kapag nabug ka na sa utang, kung nalalapit, wala na akong maisip na paraan. Doon natin katas. Wala namang masama. Pero, pwede natin iwasan yun. Kung umpisa pa lang, we're humbling ourselves for God. Kung umpisa pa lang ang proseso ng buhay natin, nandun na agad ang humility, then, there's no room for anxiety. Pero isa sa pinakamalaking problema ng mga Kristiyano ngayon is protecting their image. Christians today are so busy protecting, preserving their egos. Alam nyo, kapag masama yung kalusugan mo, pwede natin palakasin galawan natin, pwede tayong uminom ng mga gamot, ganito ganyan. Pero kapag sobrang lala na, there comes a time na talagang aaminin natin na wala na akong solusyon dito, ibibigay ko na sa Panginoon. Ganun din, kapag talagang kailangan mo ng pera, marirealize mo na kailangan mo ng Panginoon. But when it comes to image, when it comes to our own egos, ito yung bagay na mahirap i-admit ng isang Kristiyano. Even as Christians, we rattle when our egos are threatened.
natatakot na baka masira yung image. We want to preserve our image of a good, normal, strong, cool, high-functioning Christian. Ito yung pinakamalaking problema ng mga Kristiyano ngayon. Kasi pag sinabi kang Kristiyano, dapat wala kang problema. Kapag sinabing Kristiyano, dapat mataas yung estado mo sa buhay kasi Kristiyano ka. Kapag sinabing, uy, matagal ng Kristiyano yan, dapat makita ng ibang tao yung gagampanin mo, yung role mo bilang Kristiyano. But that itself gives us a reason to be proud. At itong bagay na to ay yung madalas na bumubulag sa atin. We're so conscious, we're so addicted to maintaining our image. Sinasabi natin lagi sa sarili natin na okay tayo, we're mature Christians. Every time na mayroong magkukorek sa atin, parang medyo mahirap tanggapin. Every time na may magkikritik sa atin, or every time, kapatid, parang nawawala ka sa ganito, wala ka sa church, ganito rin yan. Mahirap tanggapin. Gagawa ka ng paraan para hindi mo isipin yung current status mo as Christian. Mahalaga, ma-maintain mo yung image mo. That's the complete opposite of humility, di ba? We fail to evaluate ourselves sincerely because we're Christians. Hindi natin kayang aminin agad-agad yung mga pagkukulang natin, yung mga nawawala. Katulad nga ng sabi ko, kung isipin mo buti parang tumatanda tayo ng pagkukulang. But we act like everything is normal because we want to preserve this kind of image that everything is fine. Buti sana kung problema lang yung nagbibigay sa atin ng anxiety. Pero every time, yung mga ego natin, yung natitreten, ego natin as Christians, kasi gusto natin image, dapat mature, dapat leader tayo ng Kristiyano. But we fail to be humble in doing so. Bakit? Because we're having the power to address those kinds of fear. Natatakot tayo na mapasira ang image natin. Anong gagawin natin? Marami tayong paraan. Money, work, knowledge, and even ministry itself ay pwedeng gamitin to maintain a good-looking image. Pero pagdating sa Panginoon naman, hindi naman yun ang importante. If we want to glorify God, we should humble ourselves. Kung mapapansin nyo mabuti, napaka-importante, hindi mo pwedeng alisin ang humility if you truly want to glorify God. Hindi mo pwedeng alisin ang humility if you want to defeat fear. Walang instance, walang eksena sa mga buhay natin that we are able to glorify God pero hindi tayo humble. Dapat huwag natin kakalimutan to. Ang Maligtayo Bible Church, kilala po yan as a very intelligent church. Lang ko narinig yan. There's nothing bad about it. Pero kung papapiliin tayo between humility and knowledge, every day, I will choose humility over knowledge. It's well and good na kilala ang Maligtayo Bible Church as a doctrinally inclined church. Nandun na tayo, okay na yun. How about achieving this next humility? Actually, wala pa alam na simbahan na kilala sa pagiging humble. Siguro gano'n kahirap matching yung humility. Pero ito mga kapatid, ang
mas maganda pangarapin. Humility. Dahil ito yung bagay na mahirap makuha. Being a humble Christian, casting all your anxieties towards God, is a very simple yet very hard thing to do if we want to preserve our lives, if we want to preserve our egos, if we want to preserve our image. Being humble po, mga kapatid, is yung pagkaligtaran ng mga ganong bagay. Umarap tayo sa Panginoon, i-cast away natin lahat ng anxiety natin, lahat ng kinakatakutan natin, mga kapatid, at ibigay natin sa Panginoon. Kung ano mga bagay na iniisip natin, mga alalahanin natin, kung inaalala mo yan, kung umala mo yan sa isip mo, you will be paralyzed, mga kapatid. Iniisip mo kung paano kaya yaman, I'm definitely sure, kung yun yung nagdala ko sa isip mo, there's no room for glorifying God. Paano ka magsisilbi? Kung ano naman ang isip mo, yung worry mo about the future, ano mangyayari sa mga pamilya ko, ano mangyayari sa anak ko, ano mangyayari sa kinabukasan ko, makakagraduate ba ako, makakaganto ba ako, ang trabaho ko. Kung yun, ang naman mga isip natin, saan mo isisingit ang Panginoon? Yung takot na yun, yung pipigil sa atin para magawa yung mga simpleng bagay. But if you are humble, if you were to cast all your anxieties, lahat ng alalahanin mo sa Panginoon, ibibigay mo sa Panginoon. That now, there's plenty of room in doing the will of God. That's one way of defeating anxiety. Magkakaroon ka ngayon ng tapang, ng boldness to follow Jesus Christ. Kasi hindi ka na nakatali sa mga alalahanin mo. So before doing anything, before thinking, kung ano ba yung pangarap natin sa buhay, ibigay muna natin sa Panginoon lahat. Ibigay muna natin yung mga iniisip natin, mga isipin natin sa Panginoon. Kasi kung unahin natin yung pagkilos to attain our dreams, sa bawa, nagsikap ako, nagtrabaho mabuti, nag-promote, nag-manager, or even sobrang tagal ng panahon, maging CEO ako ng kumpanya namin, sabihin ko, all glory to God, nagawa ko to, na-achieve ko, magandang posisyon sa buhay. Pero kung iisipin, in the first place, yun ang gusto ng Panginoon. As Christians, we could always say, parang icing sa cupcake, na kahit ano na-achieve natin, glory to God. Pero kung tatanungin natin sarili, yun ba yung gusto ng Panginoon? Nagpakaabala tayo, ginawa natin lahat ng bagay to avert, to defeat our anxieties by working hard, achieving great things. Pero kung ginawa natin yun sa paraan na hindi gusto ng Panginoon, how can we say all glory to God? Nagawa mo yan dahil magaling ka. And that is your reason to be proud. Not a reason to be humble. If we truly want to glorify God, ito yung proseso. I-cast mo lahat ng alalahanin mo sa Panginoon. Itagubilin mo sa Panginoon lahat ng alalahanin mo. At hayaan mo ang Diyos na mag-drive ng buhay mo. Matthew 11:28-30 is another very good example kung paano natin mag-defeat yung tao. Basahin ko mabuti. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Ayun na naman. And you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Pansinin niyo mabuti. Ito na naman ha. Ang topic dito, pinag-usapan natin dito, Lord, ang topic ng Matthew 11 is yung mga problema ko, yung mga stress ko sa buhay, yung mga anxiety ko sa buhay. Sabi mo, bibigyan mo ako ng kapayapaan. Eh bakit biglang pumasok na parang biglang nagkaroon ng you are gentle and humble in heart? Parang out of nowhere naman natin, Lord, ang topic natin is anxieties ko, yung mga stress ko, yung mga pasanin ko sa buhay. Tapos, bigla-bigla, in the middle of nowhere, sabihin mo, you are humble in heart. Anong kinalaman yan? Exactly, yon ang importansya ng humility. Kung babasin ninyo, intindihan mabuti, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon from all our anxieties, burdens, worries, fear. Kung magpapasailalim tayo sa pamatok ng Panginoon. And pansinin nyo, learn from me. Matuto kayo kay Jesus Christ. Matuto tayo kay Jesus Christ. Anong dapat natin matutunan? Paano manalangin? Paano mag-disciple? Marami tayo pwedeng matutunan sa Panginoon. Pero, sinasabi ng verse ito, anong dapat natin matutunan? Yung gentleness and humility ng Panginoon. Yun daw, yung prerequisite if we want rest. Matuto tayo katulad ng ating Panginoong Jesus na maging gentle at maging humble in heart. If we learn that, you will find rest for your souls. Anxiety defeated, stress defeated, worries, fear defeated. If we learn gentleness and humility from Jesus Christ. Hindi natin kailangan i-gaslight yung mga sarili natin na kaya ko to. Stress lang yan. Kaya ko to, magrereklamo lang ako ng konti, pero magagawa ko rin yung dapat mong gawin. Hindi mo kailangan i-gaslight yung sarili mo. Ang kailangan mong gawin ay magpakumbaba at lumapit sa Panginoon. Ibigay yung mga anxieties, yung mga fear natin sa Panginoon. Alisin natin sa sistema natin at ibigay natin sa Panginoon. That way, we will find courage, boldness to follow Jesus Christ. Kung magpapasailanan tayo sa kamay ng Panginoon, siyempre, nandun yung obedience, nandun yung pagsunod sa gusto ng Panginoon. At kung paano natin magagawa yun, uulitin ko, we must first humble ourselves in front of God. Madalas, hindi natin nakikita yung relation ng humility sa anxiety and sa courage. Pero this time around, if we want to truly worship God, to truly serve God, kahit anong ministry yan, kahit gano'ng madali, kahit gano'ng mahirap, napaka-importante po ang humility. Napaka-importante na ibaba natin ang mga sarili-sarili natin sa harap ng Panginoon. And when we cast our anxieties to God, we must also trust God's definition of what is good for you. Ito, minsan, nami-misinterpret natin. Every time na ano problema tayo, let's say, for example, sa pera, sasabihin natin, Lord, ikaw nang bahala. Pero most of the time, parang meron tayong sariling idea kung paano gagawin ng Panginoon. Kung paano sosolusyonan ng Panginoon yung mga problema natin. Madalas sinasabi natin, Lord, ikaw nang bahala sa family ko, ikaw nang bahala sa kabuhayan ko, ikaw nang bahala sa mga pinagkakautangan ko. Pero at the back of your mind, Lord, payamanin mo ako, panalanunin mo ako sa loto para matapos na itong problema na ito.
Una sa lahat, yung pag-iisip ng Panginoon ay hindi tulad sa pag-iisip natin. Dapat magtiwala tayo na ang Diyos natin, ang tunay na nakakaintindi kung ano ba yung mabuti para sa atin. May mga times na dumadaan tayo in those dark moments. Halimbawa, pag nagkasakit tayo, yes, pwede natin i-cast yung anxiety natin. Meron tayong nararamdaman, meron tayong problema sa kalusugan, sabihin natin, Panginoon, ikaw na yung bahala sa akin. Nahihirapan ako, yung katawan ko, lupang katawan ko ay nahihirapan. Alam ng Panginoon yan, kapatid. May mga times na hindi tayo napagaling agad ng Panginoon because God is the only one who truly knows what is good for us. Isipin nyo, very, very good, very simple example lang. Ano, nagkakasakit tayo. Hindi tayo pinapagaling ng Panginoon. Ang agad na inisip natin, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Palakasin mo ako. Wala namang masama doon to truly desire yung good health. Pero may mga times na hindi dinidinig ng Panginoon yun, di ba? Kahit ibinibigay na natin yung worries natin, yung fears natin sa Panginoon. Maaari na siguro kapag pinagaling ka ng Panginoon, lalo kang papalayo, gagawa ka ng kasalanan, lalabas ka, kung bababae ka, gagawa ka ng kasalanan. Kapag malakas ka, pero kapag mahina ka pa rin, is very moment, hindi mo magagawa yun. Ano lang, parang ni-imagine ko lang, there are millions, tens of millions, parang parallel world na maaaring ginawa natin kung hindi yun gagawin ng Panginoon. Hindi lang tayo aware sa mga bagay na yun kasi wala na tayong kakayahan para maunawaan yun. Pero ang Panginoon natin, alam, eksakto kung ano gagawin natin sa buhay. So there are times na hinahayaan ng Panginoon yun na medyo mahirapan tayo, medyo tapusin tayo sa pera dahil baka pagmayaman tayo, makagawa tayo ng kasalanan, maging greedy tayo. Hindi natin napapansin yun, naisip lang natin yung what's in front of us na gusto natin maalis itong ganitong problema. Pero ang Diyos na tunay na nakakaintindi sa kalagayan natin, tunay na nakakaintindi kung ano mabuti sa atin, may mga times na hinahayaan niya mangyari yun because that's what is the best for us. Only our God knows what is truly best for us. So, sinasabi ko, every time we cast our anxieties, huwag natin papangunahan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yun ang essence ng humbling ourselves. Nagpapasailalim tayo sa kung anong plano ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin papangunahan ng Panginoon, although nandun talaga yung intense desire na mawala sa ng problema. If we want to humble ourselves to God, dapat natuto tayo na magpailalim sa kung anong plano ng Panginoon sa mga buhay natin. Because God cares for you. Kung babalikan niyo yung verse na 1 Peter cried, having cast all your anxieties on Him because He cares about you. Mga kapatid, yung pagpapasailalim, yung pag-surrender ng mga anxieties natin sa Panginoon is not a thoughtless and reckless thought na ginagawa natin noon para pahirapan yung mga sarili natin. Actually, this is the single most definite good thought if we humble ourselves to God. Because we all know that God cares about us every moment. Napaka-importante na linawin to. Every step of the way, every second, every hour, every moment, may pakialam sa iyo ang Panginoon. Hindi nawawala ang concern ng Panginoon sa iyo kahit namumuhay ka sa kasalanan. Ay, wala lang ang paki sa iyo.
Hindi ka gawin ng Panginoon because God is the God of love. God is love. Madalas kasi ang interpretation natin na concern ng ating Panginoon sa atin every time na may problema tayo. Every time na dumadaan tayo sa darkest moments. Doon na natin ma-realize na concern ng Panginoon, na may pakialam ng Panginoon. Pero gusto kong linawin, every moment, kahit sa moment na to, kahit sa oras na to, may pakialam, concern, may care sa iyo ang Panginoon. Ibig sabihin, kahit sa trabaho mo, concern ng Diyos yan. Sa kakainin mo, concern ang Panginoon dyan. Sa pamilya mo, concern ang Panginoon dyan. Every moment in our lives, hindi nawawala yung care ng Panginoon sa atin. So, bakit ka matatakot? Bakit ka mamumblema if you know that God is concerned sa relasyon mo, God is concerned sa hobbies mo, God is concerned sa health mo? Kung meron mang pinaka-concern, pinaka-caring dito ngayon, that would be our Lord. So there's no reason para hindi natin ibigay yung mga alalahanin natin sa Panginoon. Actually, this is the greater reason kung bakit kayo ina-encourage, ba't kung pinag-uusapan to, ba't natin binibigyan ng importansya. Nandiyan ang Panginoon to flex. Ipakita niya na kaya niyang buhatin yung mga problema natin sa buhay. Ito yung kalamangan natin sa ibang reliyon. Yung iba, binubuhat yung mga santo, yung mga rebulto nila. Tayo, ang Diyos natin ang bumubuhat. That's a great reason para magtiwala sa Panginoon. Yung iba, pinoprosesyon nila, yung Diyos nila yung binubuhat nila. Pero yung Diyos natin, yun yung bumubuhat sa atin. And yun ang gusto ng Panginoon. Maipakita niya, maipamalas niya sa bawat isa, sa bawat buhay na nandito ngayon, yung kadakilahan niya. Bubuhatin niya tayo every step of the way. That is, if we humble ourselves to God. This is very important. Ngayon, kung yung anxiety mo is out of the way, nasa Panginoon na yan, lahat ng mga alalahan mo, nasa Panginoon mo, yung future mo, yung past mo, yung present mo, binubuhat na ng Panginoon, I think, there's no more reason para matakot na sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Mas magiging active tayo where we no more care about our image, our egos, dahil binigay na natin sa Panginoon. Mas makikita natin opportunity to glorify God. Kung maalis natin yung mga sarili natin. Dahil our lives are already being taken care of by the one and only God. Ang mga buhay natin, nasa Panginoon na, yung alalahanin natin sa Panginoon na, I think it's easier to live for Christ that way. To live is Christ, to die is Him. From humility, naalisin natin yung takot, magagawa natin sumunod, magkakaroon tayo ng courage to serve God. I think that is the way God wants us to live. So strive to be humble, to surrender all our anxieties towards God. Huwag natin hayaan na paralisahin tayo ng alalahanin natin. Huwag natin hayaan na paralisahin tayo ng mga image of ourselves. Bagkos ibigay natin yung lahat sa Panginoon, and only then makikita natin yung mga sarili natin. Napakaraming time, napakaraming resources, napakaraming opportunity to serve our God. Therefore, to summarize everything, don't be afraid
if your current lifestyle will be changed by God, huwag tayong matakot. Humble ourselves by letting God work in us, anxieties included. Hayaan mo, Panginoon, na magpakita sa iyo ang dapat gawin. Because God cares about you. Huwag natin kakalimutan yan. Magpakialam ang Panginoon sa kahit pinakamaliit na bagay. Kahit yung mga bagay na hindi natin iniisip, concern din ng Panginoon. Diba? Oxygen. Hindi naman natin iniisip yung oxygen eh. May oxygen pa ba tayo bukas? Pero huwag ka magalala, that is covered already by Jesus Christ. Ang problema ng Panginoon, huwag mong problemahin. God will sustain you. Don't sustain yourself. Don't be anxious. Don't exert any kind na effort para lang masustain yung image mo, masustain yung lifestyle mo. Problema yan ng Panginoon. God will sustain you. Ang problema natin is to give glory to God and find joy in doing so. Yun, bigyan natin ng importansya. Learn to trust God, mga kapatid. Christian tayo, ito yung pinagsimulan natin, yung pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Hindi tayo magsasawa na paalalahanan that God cares about you more than you know. Hindi niya pwedeng i-deny sa sarili niya. If God is faithful, He is faithful all the way. May mga times na unfaithful tayo, but we know that God remains faithful sa mga buhay natin. So huwag kang matakot, humble yourselves sa plano ng Panginoon ng buhay natin. He may turn our lives upside down, but we can trust that everything happens because He cares about us. Everything will happen for our ultimate good. If we love, if we humble ourselves to God. So mga kapatid, if we want to truly be a mature Christian, effective, high-functioning Christian, humility is a must. Humble yourselves to the hand of our Lord. Let's pray. Lord God, sa mga oras na ito, magpapasahap kami sa Panginoon. Binababa namin ang sarili namin. Dahil alam namin that humbling ourselves in front of you is the right decision. Alam namin na ikaw yung magsusustain. Ikaw yung mamalala sa amin. Problema ko, napakainin yung mga tupa. Problema mo, yung mga tutuloyan namin. Problema mo yung future namin na hindi namin kailangan problemahin yung mga bagay. Pagkos, bigyan mo kami ng kakayahan para magtiwala sa iyo, Panginoon. Para sumunod sa kagustuhan mo, Panginoon. Turuan mo kami na maging humble. Turuan mo kami na ma-appreciate yung kabutihan mo. Kahit yung mga pinakamaliliit na bagay, ay ipakita mo sa amin. Bigyan mo kami ng mga mata na makita yung opportunity. Every time na natawag kami, is an opportunity to glorify your name. Kaya kunin mo, Panginoon, yung mga alalahanin namin. Only then, we will find ourselves on your rest, on your comfort. Turuan mo kami ng maging humble at nawa, ang Alitaya Bible Church will be known as a humble church. Simbahan na nagpapasahilain sa plano ng Panginoon. Kaya patuloy ka mamuna sa simbahan ito. Patuloy mong gamitin ang simbahan ito para mapakita yung katotohanan ng pinapangalan ng Biblia. Nawa, ang bawat tao dito at mga kapatid namin na nanonood sa FB Live na magkaroon ng pananampalataya na maunawaan na ikaw ang Diyos na may pakialam sa mga trabaho namin,
sa mga business namin, sa pamilya namin, sa mga relasyon, Panginoon. Kahit sa pinakamaliliit na bagay. Pakita mo ito, sa ngayon, magkaroon kami malaki ng reason to rejoice, to glorify you. Ito po ang aming sakot na lang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.